Ayan po guys, mga kawing, luto na po yung ating hanging rice or puso. Ayan po, no. Sikat ito sa Cebu dahil napakaraming nagbebenta nito sa Cebu. So mga welcome na naman sa ating YouTube channel guys. It's Wing again. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo paano gumawa ng hanging rice or puso, no. Ayan po, sobrang lamig ng panahon ngayon dito sa amin guys. Ewan ko ba ako, hindi ko mawari kung bakit sobrang lamig nito. Ayan, nagdudubli-dubli na akong suot ko. Nag-jacket pa ako, nag-t-shirt pa ako, nag-shirt pa ako, nag-pajama pa ako. Ngayon po ay nakabuta po ako dahil sobrang lamig talaga. Ayan po, no. So medyo maputik-putik kasi umulan kagabi, kaya ayun, maputik na. At timing naman lumabas ako, nagsombrero na rin ako para sa ganun, hindi tayo mamugan. Dahil kukuha tayo ng mga dahon ng niyog para gawin natin ng yung bang puso or hanging rice, kumbaga, no. Ayan po, siyempre kaya ko namang akyatin dahil mababa lang, no. Kung buti naman at mayroong sa kapitbahay namin yung bababa na puno ng nyog at kaya ko namang akyatin, kukuha tayo ng medyo mura na mga dahon ng nyog. Medyo lang kasi ito po ay parang hindi na siya mura, pero mura na din. Ayan, medyo malapit-lapit na sa mura. Ayun, umuwi na po ako mga kawing, gayon po. Tapos ngayon po ay ano na natin, gagawin na natin ng yung pinakasisiddan ng ating puso or yung hanging rice natin, sisiddan ng bigas, kumbaga. Ayan po, natanggalan na natin ng stick. Ayan po, ganun, no. Parang itupi lang natin sa likod. Ayan, ulitin lang po natin para makuha niyo po. Ganun po, ayan. So, ulitin natin, ganun po yung sa likod, kuhanin ninyo, tapos, ganun po, parang ilaso nyo, no? Parang i-forma po nyo ng laso, ganun po. Then, dito naman, iganyan nyo lang po, i-weave nyo lang konti, tapos dyan naman sa harap. Ganyan lang po, sundan nyo lang po, makukuha nyo naman. Ganun. Then, hihilain nyo lang siya pataas pababa para at least hindi masyado sumikip. And then, dito naman, yung isa naman, yan, sasaksak natin dyan, ilagay natin dyan, ganun. Yan, sampak natin dyan, ngayon. Kung anong gawin mo sa isa, ganun din ang gawin mo sa isa. Ganun po. Yan, kung anong gawin mo sa likod, ganun din ang gawin mo sa harap. Ganun, isampak natin dyan, ilagay natin. Ayan. Parang forma na siyang, palaka. Parang ganun. So, ayan. And then, ito, itusok natin sa may pinakapuno. Ayan. Ayan, okay. Okay. And then dito naman isa, ganun din. Itusok natin sa pinakapuno din. Parang magkatagpo po sila. Parang ganun. Ayan po. Okay na. So, ayan, nagkatagpo na po sila. Nakatagpo na yan. Ay, okay. Okay, pantay-pantay na sila. Ayan. And then dito naman guys, sa likod, kuha ninyo. Tapos itusok nyo dyan sa pinakagilid ng puno. Ganun po. And then, i-diretso mo dyan sa ay baba. Ganun po. Sa pinakadulo. And then, ganun din ang gagawin mo dito. Ayan, yan, sundan mo lang. Yan, ilinya mo lang siya sa pinakapuno. Hindi tusok mo din yan sa dulo din. Ganun lang po. Tapos po, ngayon po ay okay na. Baliktarin natin. Tanggalin natin yung ating kamay. Tapos dito, hanap tayo ng pwede masaksakan o malagyan. Ganun po. Yan, o mayroon pong isa. Banda sa may guys, sa may puno. Ganun po. Ayan. Iganyan po natin, parang i-wave natin, then itusok natin dyan, sampak natin dyan, and then sa pinakababa, mayroon din yung pagsidlan, ayan, tusok natin dyan. And then sa likod, and then okay, sa kabila naman, ganun din ang gawin natin. Yan po, may lalagyan po tayo. Ito ay ihabi natin, parang itusok natin sa pinatupi natin kanina. Ayan, parang magporma po siya ng parang didi ba, parang ganun. Yun kayang parang, yun ang para puso, parang puso ng saging yung itsura, parang ganun. So, yan po, isampak natin dyan, yan pinakababa, and then yun na. Tapos na po, ayan na. Ganun lang po, napakasimple lang po, nakuha nyo ba? Sana nasundan nyo. Ngayon po, ay hilahin natin ito, para sumikip po yung ating puso, ayan po. Kailangan po hilahin natin, ilinya lang po natin, ganun po. Para po sumikip po, yung mga butas-butas po ay mawala po. Ganun lang po. Ayan po. Parang hihilain nyo po hanggang sa sumikip po siya. Yung parang mga butas po, mawala po. Kung anong gawin mo sa kabila, ganun din ang gagawin mo sa kabila din. Ganun. Yan. Hilahilain mo lang sila guys hanggang sa sumikip lahat. Pasensya po, maingay po dito yung mga aso. Ayan po ha. Ayan. And then ganun lang po yung hanggang sa sumikip po siya. Sa kabila ganun naman. And then yan po yun na po guys. Tapos na po yung ating mga ginawang puso. Ayan po ay hulmahan ng ating hanging rice or puso. Ayan po no.
So ngayon po ay lalagyan na natin ng bigas. Ang paglagay ng bigas nito ay kalahati lang. Wag lang pong punuin. Kasi nga aalsa pa ito. Kasi pag napuno kasi, hindi na siya makaalsa at may tendency pong mahilaw po yung ating kanin po. Ayan po. Kailangan ano lang kalahati. And then dito may tubig tayo. No, nagpakulo na po tayo ng tubig dyan. Pag kumulo yan, ilagay na natin yung ating puso. Ayan po, hindi ko na videohan yung paglagay. Yan lang po. Kasi kumulo na siya. And then hindi lang natin siya takpan. Hayaan lang natin nakabukas yung bibig niya. And then after mga 30 minutes, luto na po yung ating puso. Ayan po. Wala na siyang ano guys. Kasi yung pinakabibig niya ay napuno na ng bigas kasi umalsa na yung ating kanin dyan. Yan po ang tinatawag na hanging rice or puso kasi ito po ay matagal din kasi mapanis at masarap din kasi ang lasa nito guys kumpara sa niluto natin sa kaldero kasi iba yung madadagdagan yung aroma dahil sa balat ng dahon ng niyog. And then syempre pagkainan na ito ay hihiwain lang natin ng kutsilyo kasi medyo matigas, medyo maano din ba. No, kailangan kasi natin hiwain ng kutsilyo para malabas yung kanin, ganun. And then syempre yung aming ulam ay gulay at saka dito sa buhay bukid. Ayan, kain tayo mga kawing.